Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Los Angeles Lakers laban sa New Orleans Pelicans. Second night of back-to-back for both teams. Mabilis na lumamang ng double digits ang Pelicans sa unang quarter. 8 players nga nila ang naglaro at lahat ito ay gumawa ng punto sa pangunguna ng 9 points ang former Laker Brandon Ingram. Sa second quarter naman ay lumobo na nga sa 15 points ang lamang ng Pelicans. Ganun pa man ay medyo bumawi nga sa LeBron, AD at Kenneth upang may baba ang lamang sa 10 points by halftime. Malaking pinagkaiba ay ang bench points, 19-4 in favor of Pelicans na literal ang starting 5 ay halos lahat bench players dahil sa dami ng mga injured players nila. Sa third quarter ay nagsimula ng makabuo ng momentum sa opensa ang Lakers at nabawi na nga nila ang lamang dahil sa mainit na performance ng rookie Dalton Knecht at Anthony Davis. Nagtala sila ng combined 26 points sa quarter lang na ito. Sa fourth quarter naman ay lumamang na nga ng 10 points ang Lakers, subalit bumawi pa din ang Pelicans at naging dikit pa din nga ang last 5 minutes ng game. Ganun pa man 9 points in the last 2 minutes nga ang ginawa ni LeBron kaya naman sa huli ay nakuha pa rin nga ng Lakers ang panalo sa game na ito sa score na 104-99. 31 points, 14 rebounds and 2 steals si Anthony Davis, 27 points, 7 rebounds si Dalton Knecht at 21 points, 7 rebounds and 5 assists naman sa LeBron James. Dahil sa panalo na ito mga kaibigan ay nakuha na nga ng Lakers ang kanilang ikalimang sunod na panalo at aangat na nga sila sa record ng 9 wins and 4 losses at tabla na nga ang record na yan mga kaibigan sa Houston Rockets at Phoenix Suns para sa third best record sa buong West. At ang dalawang team na palaging nag-aaway ang mga fans na Lakers at Warriors ay magkadikit na nga sa tuktok ng West ang record. Ngayon ay tumungo naman tayo sa Houston Rockets. Bago nga magumpisa ang game ng Lakers ay pangatlo sila sa West sa record ng 9 wins and 4 losses at nagsisimula na nga silang umangat mga kaibigan. Sa dulo ng season last year ay nagpakita sila ng matinding potensyal, subalit medyo late na nga ito upang makapasok sila sa play-in tournament. Ganun pa man ngayon nga ay nakikita na natin ang lalim ng kanilang lineup. Si Jalen Green at Sengun ang sentro ng kanilang opensa subalit hindi lang nga sila umaasa dito. Halimbawa na lamang kahapon ay 8 points lamang ginawa ni Jalen Green subalit tinalo pa din nga nilang Los Angeles Clippers at nagtala ng 18 points, 7 rebounds, 10 assists si Fred VanVleet, 28 points, 11 rebounds si Jabari Smith Jr., 17 points si Tari Eason, 17 points din si Dillon Brooks, 16 points, 10 rebounds, 10 assists, triple-double si Sengun at 12 points si Amen Thompson. Sa sobrang lalim nga ng lineup nila ay halos hindi na mabigyan ng minuto si Steven Adams, Jack Landale, Jason Tate, Aaron Holiday, Reed Sheppard at nilagay na nila ulit sa G League si Cam Whitmore na nag-average din last season ng 12 points and 4 rebounds per game. Malakas nga ang team na ito, subalit tila ba confused nga sila kung gusto ba nila na mag-develop ng mga young talents o kaya naman nasa win now mode na sila. Ganun pa man ay maganda ang record nila ngayon, subalit tiyak na hindi lahat ng young players ay masaya sa kanilang playing time na natatanggap. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?